Hello, good morning sa inyong lahat, sa lahat po ng mga manonood at subscriber ko. Kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, saan man kayo naroroon, magandang tanghali dyan o magandang araw. Dito po ngayon ang oras ay alas 9:30. So araw po ng linggo ngayon at wala akong pasok. Nakapaglaban na rin ako. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ako nakakakita ng simbahang pupuntahan ko. Kaya ngayon samahan nyo ako sa araw na to. Pag-uusapan natin yung mga gastusin dito sa Ireland, yung cost of living. So pag sinabing cost of living, dyan papasok yung renta ng bahay, kuryente, at mga gastusin pa namin o sa isang linggo. Kaya tatalakayin po natin kasi yung ibang napanood ko ay umaaray sa gastusin sa bahay, sa kuryente, sa parting Canada, sa New Zealand. Marami po akong napapanood din. Umaaraw. Sabi nga, kaya pa ba? So, tatalakayin natin dito naman sa Ireland yung cost of living. Kasi talagang nakakaaray din kung titingnan. Kaya dapat alamin natin kung kaya pa ba o hindi na. Hello po, kumusta po kayo ulit? Naghanap lang ako ng magandang mapupwestuhan para maganda ang usapan natin. Dito ako sa may gilid ng parang sapa o lake. Pakikita ko sa inyo mamaya. So yun po, simulan na natin. Gaya nga ng sinabi ko, maraming umiiyak na mga OFW dahil sa cost of living dito o sa cost of living na pinagtatrabuhan ng isang OFW tulad dito sa Ireland, yung iba sa Canada, sa New Zealand at sa iba pang lugar na mayroong mataas na cost of living. Ayun, yung gastusin dito kailangan ay talagang nakabudget. So nagdidepende po ang bayarin sa bahay. Nagdidepende po ang bayarin sa bahay kapag kung gaano kayo karami sa bahay. Tulad ko po, 5 kami sa bahay at 5 Pilipino na nakatira sa isang bahay. Bali, 3 ang kwarto. Bali, pagdami, so lumiliit yung weekly na binabayaran dahil marami kayo So, sasabihin ko na, sa akin po, ang binabayaran ko per week ay 60 euro per week po yun. So sa makatuwid, kung bibilangin nyo po sa isang buwan o 4 na linggo, nagtototal po ng 240 euro ang bayad ko sa bahay. So sa makatuwid, kung kukwentahin natin, dahil euro po ang pera dito, kung sa 61 or 62, nagre-range po ng 14,880. Ganun po yung binabayaran. Pero medyo hindi pa rin ganun kalakihan. Dahil alam ko sa ibang bansa, kung sino may nakakapanood nito, tulad example na lang dun sa
Canada. Yung pinsan ko, umaaray na rin sa cost of living, lalo na sa bahay. Malaki na raw yung binabayaran. Kung dati ang monthly lang ay sa peso natin ay 40,000, umaabot na ng 120 raw. Siyempre, family siya. Isang buong bahay yon, malaki, masakit-sakit yon. So kung iisipin natin, kung 5 kami na nagbabayad sa bahay, ay halos, kung kwentahin na lang po nyo, sa bawat isa, 240, ay 5 kami. So mahigit 1,000, mahigit, kung yung bahay ay solo mo. Kaya, sa ngayon, okay pa na yung binabayaran ko ay ganong kalaki, 60 euro, kaya pa naman. 60 euro per week. Tapos, hindi pa kasama doon yung ilaw. Yung ilaw po ay binabayaran namin may mga Pilipino na naglalakad. Siguro galing yan ng ayan, sila po ay nagtatrabaho sa farm mushroom. So ayun, balik tayo sa kuryente naman. Ang binabayaran po sa kuryente ay depende rin sa paggamit. Pag maraming appliances, tulad na lang ng mga microwave, normally yun na may ginagamit lagi din natin sa araw-araw. Meron pong washing machine. Sa amin po may washing machine at may super dryer. Dalawa po yun, magkahiwalay. Yung super dryer namin, kapag kailangan na naming matuyo na talaga yung damit, isinasalang namin dun sa isang machine at natutuyo po. Pero kailangan po talaga ay bukod sa bayad sa kuryente, yung super dryer po, meron kaming ginagamit din sa gas, sa heater. So may gas po yun, ibang panibagong bayad yon. So tulad nung nakaraang linggo, nag-refill. So hindi pa alam kung magkano ang babayaran. So yun, ang kuryente, ang binayaran nila, kasi hindi pa ako nagbabayad 2 months daw ay 90 euro. 2 months po yun. So ibig sabihin 45 ang per month nila. Depende sa gamit. Kasi dati daw medyo maliit-liit ngayon tumaas. Ewan ko, kararating ko lang. So lalo na yung oven namin, mahilig, kararating lang kulang noon. Nakailang beses na nagluto ng lechon, nagbibake, manok, lechong kawali, lechon, ibinibake, sinasalang sa oven, malakas po yun, di ba? Kaya ayun, sa bahay 240 a month, 5 kami. So kwentahin na lang yon. Tapos kuryente 45 a month. At sa tubig naman dito ay hindi nagbabayad sa tubig. At saka sa inumin naninibago ako kasi sa mismo gripo namin sa kusina, doon umiinom ng tubig. Hindi naman sanay ako na umiinom sa gripo. Sanay tayo na nagmi-mineral tayo dahil kahit sa atin hindi rin naman tayo sa gripo umiinom, pero naririnig ko sa ibang bansa ganun daw, sa gripo umiinom, pero nakakaasiwa. Kaya sabi ng misis ko, bumili lang ako ng tubig at baka magkasakit ako sa bato. Kasi minsan kumakain ako, halos hindi ko na naugaling uminom ng tubig, madalang na madalang. Ang hirap kasing uminom na doon sa pinagugasan ng plato sa gripo, doon ka pa rin iinom. Di ba, medyo ano bang tawag doon, nakakadiri o hindi mo alam. Ang hirap. So, naninibago pa rin ako.
So yun, sa madaling salita, ang tubig ay libre po dito. At sa gastusin naman, sa pamamalengke, sa gastusin sa pamamalengke, weekly po ang palengke namin, ang grocery namin dito. Every Saturday nag-go-grocery kami at hati-hati kami sa gastusin. Kung ano yung nabili, ito total namin kasama na yung taxi o bus. Saka namin i-divide sa 5. So tulad kahapon nag-grocery kami, inabot po ng 200 plus. Tapos ang napaghati-hatian namin ay 44 euro. So nakabili na kami ng baka, ng baboy, ng manok, pang 1 linggo po yun. At meron ding mga tinapay, palaman, yung mga gamit sa bahay, sa mga sabon na panglaba, yung mga malalaki po na Ariel na sabon na ginagamit sa washing machine, ay sama-sama na po kami doon. Mantika, lahat po yun. Kung meron naman gusto kayong bilhin pansarili nyo, so pwede naman kayong bumili, personal na gamit nyo. Halimbawa may nagustuhan kayo, di bibili po kayo, di nakaseparate nga, nakaseparate doon sa corporation. Kaya minsan yung grocery namin o yung kabahagi ko na binabayaran, naglalaro minsan 35, minsan 40, ayun hanggang 44. Minsan nga umaabot ng 50. Pero maliit, kung tutusin, maliit pa rin yon dahil the more na marami kayo, natitipid yung gastusin. Kasi kung ikaw lang mag-isa sa gastusin, bibili ka ng manok, sa'yo lahat yon. Kung marami, kaya hindi pa gaanong masakit sa bulsa. Kaya ayos pa rin. At pagdating naman po sa pagluluto, naman, tulad namin 5 kami, may schedule ang pagluluto. Araw-araw may naka-assign. Rotation po yan hanggang sa maubos yung 5. Pagdating po sa Sabado, Linggo, kung gustong sino yung masipag magluto po siya, walang problema. Tapos ang importante, pag nagluluto sa gabi na, nagluluto sa gabi ng Linggo para sa kinabukasan na, para makain na, para mabaon na namin sa umaga. Excuse po. Bali, sa breakfast naman, kayo na po ang bahala na magluto ng itlog o ng sausage o kung meron tuyo. Kayo na po ang bahalang dumiskarte ng pagkain nyo. Yung itlog naman, libre naman yung kasama yun sa corporation eh. So kayo na magluto ng breakfast. Pero yung niluto sa gabi, yun po ay hanggang tanghali na babaonin sa umaga, piniprepare, at yun ang tanghalian. Kaya ayos na sa umaga. Bali kung sino po yung nagluto ng gabi, siya rin po ang mag-aayos ng pagkain namin sa umaga para ilagay sa Tupperware. May 2 Tupperware, isa para sa kanin at isa para sa ulam. So ganun po yung patakaran dito na inaabot ko. Kung nakaka-1 buwan pa lang ako, ganun yung patakaran. Kung sino yung nagluto sa gabi, siya yung magpiprepare ng pagkain bukas ng umaga para ilagay sa Tupperware. Tapos ilalagay na dun sa kanilang bag. Tapos kinabukasan, yung susunod na magluluto, yung Tupperware po na pinagkainan, ay siya po ang maglilinis ng Tupperware na yon.
So, bawi-bawi lang. Pag ikaw naman ang hindi nagluto at hindi mo schedule, di relax ka lang. Yung tupper mo, huhugasan na nila. Kasama na yung mga kalderong kung ano man yung mga hugasin sa kusina. Ganun po yung aming rotation dito. Tapos minsan pag masipag, tulad ko, ako pwede ako magluto 2 beses sa isang linggo. Pag trip kong kumain ng gusto mong kainin, di magluto po. Tulad nga kahapon, nagluto ako ng kutsinta at pa 2 beses ko na nagluto. Tuwan-tuwa yung mga kasamahan ko. Masyado silang maraming kinain doon sa kutsinta kasi maraming kutsintang niluto ko Nagluto na rin ako ng puto. So, nung papunta ako doon, kwento ko lang sa inyo, meron po akong dalang steamer para sabi nga mahilig kang kumain, kailangan mahilig ka rin magluto. So ayun, dala-dala ko pa rin yung steamer ko. Yun pa ay galing sa Africa. Ayun, dito hindi pa winter pero malamig. Ano bang tawag dito ngayon? Nakalimutan ko rin tawag doon. Yung bago mag-winter. May time na talagang malamig na malamig, masakit sa kamay. Pero ngayon, kaya pa naman. At medyo umuulan lagi. May time na mainit, pero yung init naman, may araw, lamig pa rin yung nararamdaman. Ayun, sa mga lahat ng mga nanonood ng vlog ko, kung meron man kayong gustong i-comment dito, kung mataas ba dyan sa inyo, paki-comment na lang para at least nalalaman din namin, nalalaman ko na parehas lang o mas malaki dito sa amin o mas malaki sa inyo yung cost of living. So, pagdating naman sa overtime, sa ngayon wala kaming overtime yung mga kasamahan ko may overtime. Siyempre, the more na marami kang overtime, malaki rin yung tax. So, ang alam po namin dito, kapag hindi ka pa inabot ng 40,000 a year, ay ang binabayaran sa tax ay 30% lang. Pag ang halimbawa ang annual mo ay 30 pataas at hindi pa umabot, bali 20% lang yung tax dito. Yun yung pagkakasabi. Sa ngayon, maliit pa naman yung binabawa sa akin dahil wala pa akong bangko. Hinihintay ko lang. Kaya so, malalaman ko yon sa mga susunod na buwan kung gaano kalaki yung excuse, kung gaano kalaki yung tax na talagang binabawas. Kasi yung nakita kong total deduction sa akin ay 26 euro lang per week. So yun, at sa susunod na video ko po ay tatalakayin natin kung magkano ba ang sahod dito sa Ireland ng isang manggagawa at skilled. Magkaiba po yun kung magkano yung minimum at kung magkano yung diferensya ng skilled. Depende po yan sa trabaho natin. Kaya hindi pare-parehas, pero meron po silang range na ito yung sahod ng minimum dito sa Ireland. So sa susunod, tatalakayin po natin yan. At dito naman sa lugar ko, bali yung lugar ko ay Monaghan Town, at mula po sa
city ay medyo mahaba, malaylayo ang biyahe. Umaabot ng 2 oras sa bus, at kung taxi naman o parang inarkila mo, aabutin lang ng 1.5 hour yung biyahe papunta mismo sa city. Yung city po o yung capital ng Ireland ay ang pangalan ay Dublin. So ito, parte ng Monaghan o parte ng isang probinsya. Pero awa naman Diyos, okay naman dito. Hindi gaanong nasa bundok. Pero yung trabaho ko po ay medyo liblib na lugar at malapit na sa boundary ng UK. Halos ilang metro lang. Papakita ko sa inyo sa mga susunod kong vlog yung boundary doon malapit sa trabaho ko na Northern Ireland. Northern Ireland ang tawag daw po doon. Dito siyempre Republic of Ireland yung boundary sa UK na po. Kasi napasyalan namin na sinama kami nung operation manager namin at mabait at pinasyal kami. Doon lumampas kami ng borders ng UK papunta na ng Ireland. Ng UK. Okay naman at nagtataka ako dahil walang checkpoint. Kasi dati daw may checkpoint. So may agreement na yung UK, yung Northern Ireland, sa kupunang UK yon, inuulit ko, at Republic of Ireland. Kaya tinanggal na yung checkpoint. Kaya usually sa mga ganyang borders may mga checkpoint po yan. May mga pulis na nakatambay sa kalsada. Pero yun po, dire-diretso lang, wala namang problema. Ayun, at marami pong Pilipino pa rin dito na nagtatrabaho sa, yun nga kaninang kinakawayan ko, mga Pilipino yun, nakikita nila. At nagtatrabaho po sila sa farm mushroom. Yung iba naman ay sa pabrika ng duck at meron pa ring meat. Meron kaming napuntahan na kumo hindi maganda at alam nyo, merong namatay na Pilipino dito. 6 weeks pa lang nakakarating, ng tagal niya dito, nakakarating pa lang dito, 6 weeks pa lang, 1.5 months, na aksidente po. Kawawa naman po. Dinalaw namin at yun, na-meet namin yung ibang Pilipino pero hindi na nagkausap-usap. Kamay saludo lang, hi lang. Doon na-meet namin, marami din palang Pilipino na iba-ibang lugar pa. Meron pong community dito ng Pilipino. So dinalaw namin at kasama namin yung amo namin. At sinerbisan kami ng amo namin para makadalaw. So nagbigay din ng kaunting tulong. Yun po, yung ibang mga company dito ay marami rin talagang Pilipino, lalo na dun sa pinuntahan namin na yung way ng papunta dun sa trabaho ko. Meron kami mga Pilipinong nakikita pero hindi pa namin nakakausap. Ayun po, at bago ko tapusin itong aking video, nagpapashoutout nga pala, bago ko makalimutan, baka magalit, si Sir Joey Bundok at si Joey Bundok and family, and Ma'am Ellen at Apple, pinapashout na ni Sir Joey Bundok. At yung isa naman si Paulo Madriago, nagpapashout out siya sa family niya. Shout out daw po, yan. Paulo, Pau. Na shout out ko na, ha? Baka naman kayo magtampo pa. Ayun. Hello mga kabayan, may nakalimutan pala akong idagdag sa inyo sa cost of living. So,
Yung isa pang gusto kong idagdag ay transportation. Yung pag sakay namin sa bus at sa taxi. So sa araw-araw, una sasakay ako ng bus papunta sa trabaho. Ang bayad ko ay 1.50 euro. Tapos pabalik po ay sa taxi 2.50 plus sa bus 150. So tumototal ng 4 euro every day. So Monday to Friday yon. So ibig sabihin gumagastos kami sa transportation ng 20 euro. Ganun po yung binabayaran namin sa taxi. O hindi naman kasi sagot ng kumpanya yung pag biyahe o yung transportation namin. Minsan hinahatid ako ng boss ko hanggang doon sa bahay. Minsan naman hindi. Kasi doon sa lugar ko, sa pinagtatrabahuhan ko, ay medyo malapit na sa boundary ng UK, ng Northern Ireland. Yung Northern Ireland, gaya nga ng sinabi ko kanina, ay UK na po yon. So nasa boundary, ilang metros lang ang layo doon sa workshop namin, ay boundary na yon. So papakita ko sa inyo sa mga susunod kong vlog yung sinasabing Northern Ireland na boundary. UK na yon, sakop mo na yung UK at Republic of Ireland. Ayun, gaya nga na sinabi ko, transportation, gumagastos ng 20 euro Monday to Friday. So pagdating naman ng Sabado, gastos na naman yon. Pupunta kami ng supermarket ng Monaghan Town, kung saan kami nag-grocery. At kwento ko na rin sa inyo, pagpapunta ng Monaghan Town, bus kami. Minsan wala sa oras yung daan ng bus, matagal-tagal pang hintayin, tatawag kami ng taxi. O pag yung oras ay eksakto naman, bus kami, ang bayad naman papuntang town ay 3.50 euro. Tapos pagpabalik naman at hindi rin naman bus, ang bayad namin ay 5 euro bawat isa sa taxi. O marami kami, maramihan, parang van yun. 5 euro ang bayad namin. Yun, siyempre pagdating Sabado, counting pasyal, grocery, tapos kakain para medyo mawala naman yung pagod namin sa buong linggo. Kakain ng kung ano yung gusto mong kainin. Usually ang kinakain namin dito ay McDo. Mula nang dumating ako dito ay napurga na ako sa McDo. Nakakaisang buwan pa lang ako. Every week nagma-McDo kami. Yun. Tapos yung iba naman pagkainan, hindi pa, misa pag gusto namin kumain, katulad kahapon, kumain kami sa Asian restaurant, Asian bistro o nakalagay. Chinese yung nagmamaneho o ano ba yun, nag-ooperate ng restaurant. At yung pagkain medyo hindi ko nagustuhan dahil yung palang ine-expect mo na ganito eh iba yung sa kanila. May halo, nakahiwalay yung sauce, soup, tapos yung in-order mong karne eh ihahalo doon. So parang iba-iba. Yun, sa makatuwid, napag-usapan natin yung transportation. Isunod pa uli natin ay yung internet. Siyempre, kailangan natin ng internet. At ang binabayaran ko sa internet ay 20 euro per month. Yun po ay unlimited na. Sa internet naman, may top up. I-load yun sa cellphone. Tapos, ayun na, 20 euro per month. So, sa makatuwid, kung susumahin natin ang yan sa screen, kung nakikita nyo, mula sa rent ng bahay, 250 euro a month, kuryente,
45 sabihin na natin. Malaki na yon, 45 euro per month, transportation at internet. So yan po ang total na sa screen. So, wala pa dyan yung tax. Kaya kinakailangan magaling tayong dumiskarte. Kung meron mang overtime, kahit damor na marami ang overtime mo, ganun din, lumalaki rin yung tax. So kahit pa paano nakakatulong, kahit na sabihin bawasan ng tax na ganong kalaki. So gaya nga ng sinabi ko, yung tax po ay pag hindi umabot ng 40,000 annual, ay ang babayaran mong tax ay 30% ba yan? Gaya nga ng sinabi ko, kapag ang net mo per year ay 30,000 lang pataas, bali 20% ng tax ang kinakaltas. At kapag 40,000 naman pataas yung monthly mo, yung yearly mo, yung annual, ay 40% yung tax. O ganun po yung pagkakaintindi namin. Kaya pagalingan na lang kung paano dumiskarte sa paghawak ng pera at kung magkano yung ipapadala sa pamilya. At sa lahat po ng mga manonood ko, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa akin. Pagpamanhin po nyo na minsan malabo yung video ko. Hindi ko alam kasi itong camera ko ay itong cellphone ko kabibili ko lang ay merong double camera. Pwedeng pagsabayin ay baka dun siya lumalabo. So ang ginagawa ko ngayon, isang front pa lang yung ginagamit kong camera. So titingnan natin kung malinaw. Kasi sabi ni Mrs. ay napakalabo daw. At kumusta sa lahat ng mga kamag-anak ko at mga manood, sa mga kapatid ko at lahat at higit sa aking mag-iina, sa asawa at dalawa kong anak. Ayun po, sana po ay meron akong na-share sa inyo. Nalaman nyo kung magkano ba yung cost of living dito sa mga bahay. Siyempre pag dami sa bahay, pagliit ng binabayaran. Bali sa kwarto nga pala ay dalawa kami ng kasama ko sa isang kwarto, dalawa. So 5 kami, yung isa sa kabila ay nagsosolo siya. Yun, awa naman Diyos, kahit ganun pa man, ang importante salamat kay Lord dahil may trabaho tayo at kahit pa paano may pansuporta tayo sa pangangailangan ng ating pamilya. So yun, at sa susunod po, gaya nga ng sinabi ko, tatalakayin natin yung sahod dito sa Ireland. Kung magkano ba yung minimum at yung mga sahod ng mga skilled worker. So yun po, muli po, maraming salamat sa inyo. At naway patuloy nyo akong subaybayan sa mga video ng i-upload ko. Iikot ko muna nga pala kayo. Iikot ko kayo dito sa lugar ng kaunti para kahit pa paano makita nyo yung lugar. So tara, iikot ko muna kayo. So ito yung sinasabi ko sa inyong river. Ang tawag dito ay Mountain River daw. So sa ngayon, wala daw isda dito from October hanggang March. So after March, magkakameron ng isda. Wala ka raw makikita pag ganitong buwan. So ayan. Ito, parang pahingahan. Ayan, ikot tayo. Ipasal ko kayo saglit bago natin tapusin itong video ko. Medyo naantala lang yung
pasyal ko kasi may namit akong dalawang Irish people na naglalakad. So kinausap ako, nag-hi sa akin, may kasama kasing aso. Ayan. Ayan, dito ako galing. Makikita nyo. Mga pala. Ayan, may mga bulaklak dito. So, dito naman sa kanan ko, napakaraming baka. Ayan. Malamig. Pero yung mga baka, ewan ko kung bakit may nilalamig. Ayan. Yun. Muli po, maraming salamat sa walang sawa niyong panonood. Hanggang sa muli at mag-iingat po kayo.